we pray to homosexuals, they become normal. Yes, amen. The lesbians, they become normal. The NPS became Christians. They are converted to Christianity. Immediately, when they attend, they are converted to Christianity. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, glory! The killers and murderers, they become Christ-like if they listen to the gospel and attend the services. You can see the goodness of the Lord, His mighty power. You can see that He is a loving God, a listening God, buhay na Diyos, a living God. Hindi patay, hindi sininto, hindi bato. May kabuti kang makukuha, may pagpapala, kabutugon sa panalangin, because He is a listening God, kabutugon sa panalangin, lutas ang problema mo, kanyang kaligayahan, na ikaw'y magpapasalamat sa Kanya dahil natanggap mo ang pagpapala ng gagaling sa Kanya. Diyos na buhay. Napagabait ng Diyos pag nalalaman mo, pagkaya sa katotohanan, you'll cry with tears of joy day and night as you worship the Lord until you are experiencing sweetness of the love of Jesus. Hallelujah! Because we can prove it there in the Son of God, you are bound for heaven, you're a child of God once upon a time. You will in sin to perdition, for destruction in hell. But now, when you hear the gospel, the true gospel, the power of God unto salvation, you become a Christian with all the signs and the wonders that you will be very happy to serve the Lord day and night, praising Him, worshiping Him in spirit and in truth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, read it. Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang siya, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Let us say, praise the Lord. Isaiah 43, verse 10 and 11. Kindly, beloved brother, From the book of Isaiah, chapter 43, verses 10 and 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Let us say, praise the Lord. Makita po ninyo mahal sa will of prophecy mamaya, Jesus Christ is the Savior and Redeemer. God the Father, more than 200 scriptures. God the Father is the Redeemer and the Savior. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Paano maging kanisan? Isa lang ang Diyos. 1 Corinthians 8:6. To us, Christians in the truth, there is only but one God, God the Father. Can you read it? Can you read it? Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Let us say, praise the Lord. Isa lang ang Ama, God the Father. God the Father is the only one true God. Jesus Christ ay tinatawag rin God the Father. Minamahal. Kaya, di ba? Mga teachers na kulang sa panalangin, wala sa katotohanan, walang espiritu ng katotohanan, hindi maunawaan ang Biblia kahit binabasa na. Isaiah 9:6, makita mo, ang bata tinawag ay God the Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ was born in the manger. He's called the mighty God, wonderful, counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is God the Father. Ayon sa Biblia. Kaya rin our beloved brother Ernie Bascon.
Isayas Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Makapangyarihang Diyos! Walang hanggang Ama! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kung maniwala kang gadisan, doon ka babagsak sa hope. Naniwala ka ng ibang persona. Sabi ng Biblia, you're wicked, you're a liar, impostor. Ay, paano akit sa langit ang wicked? Ang impostor. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Yung mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos, walang itinuturo kundi kapahamakan ng aking ginigilay ng mga kababayan. Si Kristo ay tao. Totoo na sa Biblia, si Kristo ay tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen! Praise the Lord! 1 Timothy 3:16, without controversy, wala nang pagdidebate, God was manifest in the flesh. God the Father, this only but one God, the only true God, God the Father, ay nagkatawang tao. Nakalagay sa Biblia eh. God, ang Diyos na isa, God the Father, ay bumaba ng katawang tao. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let's sabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya a little bit. From the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Praise the Lord! Hallelujah! Kapag hindi ka maniwala nang malapang Isos ay Diyos, mamamatay ka, itapong ka sa likupain. Amen? Pag ang paniniwala mo, dahil nadaya ka ng mga false teachers, na mga preacher ng Diyos, dahil ang preacher ng Diyos ay kasama ang Diyos sa mga Panginoon. Kasama. Paano mo lalaman kasama ang Diyos? Pag nanalag sa mga bulag, gagaling ang mga bulag. Ang mga pilay lalakad. Ang mga kitongin, magbabago mawala ang kitong. Ang magkaramdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi pa rin salita. Ano makukuha mo sa salita? Bakit tayo nagsasalita? Upang ating minamahal pagkababayan may karamdaman ay gagaling ang karamdaman nila, karamdaman na bunga ng kasalanan, upang ang masamang ugali, kung dapir repest, NPA, kapag natanggap si Kristo, magbabago, maging tunay ng Kristiyano, magpamana ng buhay ng langgang! Salita ka ng salita! Salita ka ng salita! Si Kristo ay tao lamang, tao lang! Si Kristo, tao si Kristo! Natang Kristo ng Diyos! Kumusta nakikinig? Pinagpala ba? Dahil ang salita, pag salita ng manugad, ay magdadala ng pagpapala na gagaling sa langit! Pagpapala ng kapangyarihan! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit ba tayo nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo? Tayo nagkukusada, gumagastos ng millions. Tayo nasa TV. Anong layunin? Upang ang tao ay magtanggap, magpapapala, gagaling karamdaman, magpapago, maging tunay ng Kristiyano, matanggap si Kristo, matanggap ang Espiritu ng Diyos, upang sila ay maging tunay ng Kristiyano, anak ng Diyos, nagmagpano ng buhay, nalanggan, sila to become Christians by heart, in the truth, and then submit in their life. Their heart-breaking problems will be solved. Marital problems will be solved. They will be armed, indwelt by the Spirit of the living God. The Holy Spirit in Christ Jesus will make me powerful against Satan, against Satanism.
the love of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah! Kay, nangarap ng Ebanghelyo upang lahat ng tayo matanggap ang